tunghayan naman po natin na ang isinagawang event kaugnay ng paggunita sa World Obesity Day 2026. Isang paalala tungkol sa kahalagahan ng kalusugan at tamang pamumuhay. Para sa buong detalye, let's all watch this. Kumain ka na ba? Oy, kain ka rito. Oh, tikman mo to. Ito pa at try mo rin to. Ganito tayong mga Pinoy pagdating sa pagkain, pero dapat alalahanin na kapag nasobrahan, nagdudulot ito ng labis na timbang na maaring maging delikado sa kalusugan. Ayon sa World Obesity Federation, mahigit 1 bilyong tao sa buong mundo ang obese at sa taong 2035 inaasang aabot ito sa 4 billion kung hindi maagapan. At bilang bahagi ng pinalakas na kampanya laban sa obesity, nagpaalala ang National Nutrition Council katuwang Department of Health tungkol sa kahalagahan ng proper diet. Taas na kasi ang ating cases of obesity in the country. It's a multifactorial program. Nandiyan dyan yung double income family, yung traffic, yung mura yung fast food, ultra processed, grabe yung advertising ng sugar sweetened beverages. It's very important to push proper nutrition through the education ng Pinggang Pinoy. Tapos number 2, yung baka mag-tax kami ng sugar sweetened beverages, taas pa yung tax nila or ibaba yung sugar content para hindi masyadong magkaroon ng obesity sa ating bansa. Binibigyang diin din ng kalihim na kabilang ang obesity sa mga killer disease sa Pilipinas na dapat agad solusyonan. Kahit may zero balance billing na mas maraming ospital, pinaalahanan ng publiko na huwag itong gawing dahilan para mawala ng disiplina at magpatuloy sa lifestyle na nagdudulot ng chronic disease. Katuwang sa panawagang ito ang UNICEF Philippines, World Health Organization Philippines, at iba pang ahensya. Pero paano nga ba malaman kung normal o overweight na ang isang tao? Maaari itong matukoy gamit ang formula ng Body Mass Index o BMI. Kinukuha ang BMI sa pamamagitan ng pag-divide ng timbang in kilogram over sa square ng kanyang taas o tangkad in meter. Meron pong BMI tool for the kids and also for the adolescents and for the adults. Pero you need a guidance properly para po hindi kayo ma-mislead sa computations. And if you have a basic na nalaman nating overweight na tayo, it's a signal to catch na po, no? To top our R&Ds para hindi na kayo maging obese. Bilang solusyon upang mahikayat ang publiko, marami na ngayon healthy open spaces na pwedeng gamitin para sa physical activity at wellness. In Metro Manila, meron na tayong yung mga street na sinasara pag Sunday, yung car-free Sunday. So meron tayo sa Pasig, meron tayo sa Quezon City, dun sa Tomas Morato, meron tayo sa Rojas Boulevard sa Manila, meron tayo sa Ayala sa Makati. And kita mo dito sa open space, walang car. So the air is fresher, people will exercise, and people use it. Tapos ang next goal namin, sana yung binebentang food, hindi yung fast food. Sana yung binebentang food, yung healthy. So Kasalukuyan, mahigit 8 billion na ang populasyon sa mundo, kaya't ang bawat isa sa atin ay bahagi ng kampanyang 8 billion reasons to stop obesity. Lahat tayo may papel para mapigilan ang paglala ng obesity. Sama-sama tayo sa pag-abot sa nutrisyon sapat para sa lahat.